tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Ihanda ang daan ng Diyos, ibababurol at bundok, parating ng tagapagligtas, liwanag niya sa tao'y bigay. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, marami sa atin ay may pinagdadaanan na problema, pagsubok o bigat sa buhay. Alam natin ang ating mga pangangailangan. Pero madalas, hindi tayo naghahanap ng sagot o solusyon. Madalas tayo ay nagrereklamo. Madalas tayo ay nagagalit. Madalas tayo ay nalilito. At madalas tayo ay nagdududa sa pagmamahal ng Diyos. Ang kapatid, naghihintay lang ang Diyos na lumapit tayo sa Kanya para busugin niya ang ating mga isip, puso, kaluluwa, para pakainin niya tayo dahil siya ang tinapay na galing sa langit. Siyang tunay na pagkain ng ating buhay. Sa mga pagkakataon na kung saan nagpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala. Ito ang naging sanhi ng gutom ng ating buhay. Pagsisihan natin ang ating mga pagkakamali, magpakumbaba tayo, hilingin natin ang Kanyang awa, ang Kanyang pagpapatawad, para makita tayong muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak, kami ay matagpuan na karapat-dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya'y mapakinabangan sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat ng hanghanday masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan.
Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landisay, doon ako inaakay. Kahit ma ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng puong mahal. Alleluia, 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 alleluia. Panginoong nagliligtas sa ating darating, tiyak mapalad siyang makaharap. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, naglalakad na ang mga pilay, at nakakakita ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang malagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila'y mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao? Ilan ang tinapay niyo riyan?" Tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila. "At ilang maliliit na isda?" Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya 7 tinapay at ang mga isda
at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at binigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, sino po sa tingin niyo ang madalas nagpapakamatay? Ano po ang madalas na dahilan o rason ng suicide? Number 1 na dahilan dyan, love life. Ayan, sa mga broken-hearted. Gusto nang mawala sa mundo. Bakit? Ayaw nang nararamdaman ng sakit sa kanilang kalooban, sa kanilang puso. Di po ba? Number 2 reason, pera, utang. Ayaw nang iniisip yung mga babayaran. Ayaw nang nai-stress. Kaya nga, naisip nila na lumisan na, mawala dito sa mundo. Pangatlong dahilan, kabiguan sa buhay or failure in life. Halimbawa, ang isang estudyante, kapag bumagsak po sa exam, nahihiya daw na humarap sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kaibigan. Kaya naman, kinikitil po niya yung sarili niyang buhay. And fourthly and lastly, meaninglessness in life o kawalan ng malalim na kahulugan sa buhay. Napakarami pong Hollywood star, napakayaman, napaka-impluensya, napaka-popular, sikat. Magagawa naman nila lahat ng gusto nilang gawin, mabibili nila, lahat ng gusto nilang bilhin, mapupuntahan nila, lahat ng gusto nilang puntahan. Pero bakit nagpakamatay sila? Kasi wala na silang nakikitang kahulugan sa kanilang buhay. Pero hindi ko po alam kung napansin nyo ito. Wala pa pong nagpakamatay dahil sa pagkain o gutom. Hindi po ba nakakapagtaka yun? Nobody has committed suicide because of food or hunger. Wala pa po tayong nabalitaan na nagbigti dahil sa sobrang gutom. Wala po, di po ba? Wala pa pong gumawa ng suicide letter dahil hindi daw masarap ang chicken joy. Pero bakit kaya wala pang nagpakamatay dahil sa pagkain o kaya sa gutom? Ito po ay dahil ang mga nagpapakamatay ay merong malalim na problema. At hindi naman po talaga problema ang pagkain at ang gutom. Amen? Ano po talagang pinaka-problema natin pagdating sa pagkain? Yung sobra nating pagkain. Sino po mga namamatay ngayon kung hindi yung mga nagkakasakit? Bakit? Dahil sa sobrang katakawan. Hindi po ba? Pero hindi natin talaga problema ang gutom at ang pagkain. Ang problema minsan, bakit nga ayaw kumain ng tao? Dahil meron siyang malalim na iniisip at pinagdadaanan. Amen? Kaya nga po, ano talaga ang malalim na problema ng isang tao? Meron talaga siyang gutom sa kanyang isip, sa kanyang puso, sa kanyang kaluluwa. Kung busog lang ang isip, ang puso, at kaluluwa ng isang tao, di ba? Magpapatuloy siya. Lalaban siya, hindi siya susuko. Tingnan niyo po sa ating nabasang ebanghelyo. Sabi po dito sa kwento, 3 araw na ang mga tao, itong mga pinagaling ng ating Panginoon, ang mga tinulungan ni Jesus, nandoon kasama niya. Hindi pa sila kumain. Hindi sila umuwi. Pero wala tayong narinig na mga taong ito ay nagreklamo. Amen? Wala tayong narinig na ang mga taong ito ay nagalit. Amen? Wala tayong narinig na ang mga taong ito ay nagbuwisit. Amen? Nanatili pa rin sila kasama ng ating Panginoong Jesus. Bakit?
Kasi busog ang kanilang mga isip, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga kaluluwa. Paano? Dahil sa turo ng ating Panginoon. Dahil sa presensya ng ating Panginoon. Dahil sa tulong at pagpapagaling ng ating Panginoon. Inspired ang mga tao. Kaya may gana sila. Mga kapatid, may dalawang klaseng tao sa ating buhay. First, those people who can inspire us. But second, those people who expire us. Inspire, ibig sabihin, binibigyan ka ng diwa, binibigyan ka ng bagong espiritu, binibigyan ka ng bagong lakas. Expire, ibig sabihin, inaalis yung iyong gana, inuubos ang iyong lakas, binibigyan ka ng lungkot. Mga kapatid, kailangan natin sa buhay na lumapit tayo sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Kasi kahit na walang laman ang iyong tiyan, basta't may laman ang iyong kaluluwa, kaya mong magpatuloy sa paglalakbay sa buhay. Amen? O nga naman po. Hindi niya po ba napansin? Hindi ka magsasawa sa buhay kung puno lang ang iyong isip, puso at kaluluwa. Halimbawa po, kapag po ang isang pari may sense, magmisa, maghumili, mangaral. Magaling po siyang magsalita, marunong siyang magpaliwanag. Kahit na matagal na nagsasalita o nagpipreach ang paring yan. Di ba? Hindi tayo naiinip. Minsan, kung magaling nag-homily ang pari, ayaw mo na ngang huminto o tumigil yung pari sa pagsasalita. Hindi po ba? O kaya naman, bakit kapag gustong-gusto mo yung palabas na pinanunood mo, yung telenovela, kahit na 3 oras ka nang nakatutok sa TV, sa laptop, sa computer, dyan sa cellphone mo, hindi ka nagsasawa, hindi ka napapagod. Minsan, hindi mo namamalayan, hindi ka pa pala kumain. Pero okay lang sa'yo. Yung mga iba, kahit na hindi matulog, okay lang sila, patuloy pa rin sila sa panonood. Wala silang nararamdaman na pagod at pagkabagot sa kanilang buhay. Iba ang lakas ng tao kapag siya ay puno ng pagmamahal, puno ng pananampalataya, puno ng pag-asa. At yan po ang grasya na pinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Una, binusog niya ang kalooban ng mga tao. Kaya kung lalapit tayo sa ating Panginoon, pati din tayo, bubusugin niya ang ating mga kaluluwa, ang ating mga diwa. Pero kahit na gaano ka pa kasaya, makakaramdam ka ng pagod at gutom, lalong-lalo na ang iyong katawan. Amen? Nauunawaan po yan ng ating Panginoong Hesukristo na mahina, marupok ang ating mga katawan. Kaya naman po, hindi niya pinauwi yung mga tao na gutom. Sabi po niya sa Ebanghelyo, balikan niyo, sinabihan niya ang kanyang mga alagad at disipulo, maghanap kayo ng pagkain. Pakainin niyo ang mga taong yan. Ayaw ko silang umalis na gutom, baka mahilos sila. At sa kakaunting tinapay at isda na parami po ng Panginoon, hindi lang niya pinakain ng mga tao, kung hindi binusog sila. Opo, nagpagaling ang Panginoon sa mga may sakit, sa mga lumpo, sa mga may kapansanan. Pero hindi niya nakalimutan ang pinakamahalagang bagay na kailangan ng katawan. Ano? Ang pagkain. Minsan kasi, ang pinakasagot sa ating mga problema ay pagkain lang. Hindi po ba? Sometimes, some of our problems can be solved by a good meal. Nakita po nila ito sa pag-aaral. Na ang tao, minsan, nasisiraan ng bait kapag gutom. Ang tao, nawawalan po ng katinoan. Hindi malinaw ang kanyang pag-iisip. Pag kumakalam yung kanyang tiyan.
Kaya nga po, unawain natin. Marami sa atin nare-relax, naaalis ang stress kapag kumakain. Ang pagkain para sa atin is stress reliever. Amen? Kaya nga po, tingnan nyo, yung mga broken-hearted, anong ginagawa para makonsole, para sumaya muli? Kumakain ng ice cream, kumakain ng chocolate, kumakain ng chicheria. Diyan mo maiintindihan bakit yung mga ibang pagod na nagtatrabaho, pagkatapos sa opisina, hindi muna agad uuwi. Pupunta muna sa restaurant, kakain, magiinuman. Bakit? Kasi gusto nilang takasan yung problema sa kanilang mga kabahayan. Hindi niyo po ba napansin? Ang daming mga bata, ang daming mga estudyante, nandun sila sa Starbucks, sa coffee shop, nung nagre-review. Nagtataka ka, paano nakakapag-review? Ang ingay-ingay. Pero tignan mo, habang iniinom yung paborito niyang frap, habang kinakain yung paborito niyang donut. Kasi gustong ma-relax nitong bata habang nagre-review siya. Amen? The good news is, my dear friends, we have a God who feeds us and wants us to be satisfied. At hindi lang nagpapakain ng Diyos, nagpapabusog pa siya. Kaya nga po, mga kapatid, kapag may malalim kang problema, ito po ang tandaan niyo. 3 ang mabilis na lunas. Una, kumain ka ng masarap. Pag marami kang problema, ang unang-una dyan, pinakamadali na gamot, pagkain. Mag-enjoy ka. Pangalawa, kumain ka kasama ng mga taong nagpapasaya sa iyo. Pero pangatlo, magsimba ka. Kainin mo, tanggapin mo ang tunay na pagkain ng ating buhay, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit po kapag kumakain tayo, kailangan meron pa tayong kasama? Hindi niyo po ba napansin yun? Pwede ka namang kumain na mag-isa, di po ba? Pero ano yung karanasan mo pag mag-isa ka lang na kumakain? Di ba nalulungkot ka? Di ba lalo ka nadidepress? Kasi ang pagkain, hindi naman yan tungkol dun sa pagkain lang. Tandaan niyo po yun. Kapag kumakain ka, isa din sa nakakabusog sa'yo ay yung iyong mga kasama. Pansinin niyo po, pag kumakain ka, kasama mo yung taong kinaiinisan mo, mabubusog ka ba? May lasa ba yung iyong kinakain? Di ba wala? Mawawalan ka nga ng gana eh. Baka tumigil ka sa pagkain. Pero kapag kumakain ka, nakasama mo yung barkada mo, di ba ang lakas-lakas mong kumain, di mo napansin, ang dami mo na palang naubos na kanin? It is not about the food sometimes, but it is really about the relationship when we eat a meal. Kaya nga po sa unang pagbasa, ito po ay tungkol sa pangarap ng Diyos para sa atin. Na pagdating ng panahon, kung tayo man ay makakapasok sa kanyang kaharian, hindi lang tayo bubusugin, pero sama-sama tayo doon sa hapagkainan na hinanda ng Diyos. Tandaan niyo po, ang tao, kaya niyang mabuhay for 70 days kahit na walang pagkain. Ganyan po kalakas ang ating katawan. Pero ang tao, hindi niya kayang mabuhay kahit na 1 minuto kung wala siyang pagmamahal, kung walang kahulugan ng kanyang buhay, kung wala siyang pananampalataya, at kung wala siyang pag-asa sa buhay. Amen? Kapatid, kung man may malalim kang problema ngayon, una, kumain ka lang. Pangalawa, makisalo ka sa mga taong nagmamahal sa iyo. At pangatlo, lumapit ka sa ating Panginoong Hesukristo, ang tunay na pagkain ng ating buhay para busugin niya ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Dito po, mapupuno tayo ng bagong lakas, bagong saya, at bagong buhay para mapagpatuloy natin ang ating paglalakbay hanggang marating natin ang kaharian ng Diyos doon sa langit, ang buhay na walang hanggan. Amen. Sa himala ng pagpapakain ng libu-libong tao,
pinakita ng Panginoon na binibigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyaya may pagkaloob niya sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkaing nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalahan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming makapangyarihan, binigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galak, maging katawan mo kami, Jesus. Maging tinapay ng aming tuwa, maging alat ng aming saya, maging kanta ng aming galang, maging katawan mo kami, Jesus. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihahin nawa ng lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang ng iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niya ay kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na manghel, sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Heso Kristong Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina, Jesus, aming mananako. Dusa ng iyong bayan, masta't abot-abot. Sa pag-ibig salat, katarungay kapos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Halina, Jesus, aming mananako. Awa mo't biyaya sa aming ipaabot. Pag-ibig kang tunay, katarungan lubos. Tangi kang pag-asa, O Jesus. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ay pagindapatin nawang kaming maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak. Nang siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ano ang sagot sa iyong malalim na problema at lungkot? Una, pagkain lang yan.
Sometimes a good meal is just a simple solution to some of our deepest and biggest problem. Di ba pagkatapos mong kumain, pagbusog ka na, gumiginhawa ang iyong pakiramdam. Pero kung hindi mo nakuha sa pagkain, kumain ka kasama ang iyong mga minamahal. Minsan, kahit na pagkasarap-sarap ng pagkain, kung mag-isa ka lang na kumakain, malungkot ka pa rin. Amen? Kaya nga, ang ating mga kapatid na OFW sa ibang bansa, isang pangarap nila ay umuwi. At kahit tuyo lang o itlog ang kanilang kainin, basta't makasama lang nila sa kanilang piling ang kanilang mga minamahal na pamilya. Amen? Pero pangatlo, kung hindi mo nakuha sa pagkain, sa pakikisalo sa iyong mga minamahal, ang sagot sa iyong problema, kailangan lumapit ka na sa ating Panginoong Jesucristo, ang ating pagkain ng buhay, ang tinapay na nanggaling sa langit. Dahil hindi lang bubusugin ni Jesus ang ating katawan, kundi ang ating isip, puso at kaluluwa. Yan ang magbibigay sa iyo ng panibagong lakas at buhay para malampasan mo anuman ang iyong pagsubok at problema sa buhay. Mga kapatid, sa araw na ito para po sa ating assignment, kung kayo man ay kakain, kumain kayo na may malalim na pasasalamat sa Diyos. Marami sa atin pag kumakain, nagmamadali. Pero have we really taken the time to appreciate what we are eating? To really thank God for the food that we receive. Kung ano man pong kainin nyo na may malalim, pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Yan sanang magbigay sa inyo ng panibagong pag-asa. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghintay tayo sa Diyos.